Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mabuhay po mga kababayan, Up Batangas. Muli po naririto ang ating mga kasama inire-represent po ang 748 Combat Group. Kasama natin si Chris Atienza. Naririto rin po ang Presidente ng Calabarzon Federation of Egg Producers Association, si Dr. Jess Medina, taga Santo Tomas po yan at saka taga Lipa. Siya ang may-ari po ng Blue Sapphire, si Dean Go. Siya po ay immediate past president sa Rotary Club of Lipa South at saka po ang incoming president natin sa Rotary Club of Lipa South, si Jane Murillo. Siya rin po ang manager ng agency ng MaxiCare dito po sa Lipa at tumutulong dito sa atin sa Up Batangas. Siyempre, si Dean po sa pamamagitan ng Blue Sapphire ay patuloy po ang ating pag-air, ang pag-shooting ng ating Up Batangas nang wala pong bayad ito sa Blue Sapphire. Kaya salamat sa kanilang dalawa, ang ating mga sponsors. Si Vice President Mara Amparo at siya po ay Vice President ng Rotary Club of Lipa South at ng Batangas Chamber of Commerce. Ang ating pong Commander ng Civil Relations Service ng ating Armed Forces of the Philippines, si General Bong Hungko. Pwede po ba, matagal namin kayong na-miss, General, pwede po bang batiin natin ang ating mga kasama sa Up Batangas? Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Narito pumulit ako medyo matagal lang nawala. Magandang gabi sa ating mga kasama nito, lalo na kay Vice Gov. Leviste. Magandang gabi po. Salamat po sa inyong pagdalo. At sa atin pong mga taga-subaybay, welcome back to Up Batangas. At ang ating pong kaibigan at kasama ng Up Batangas, nag-ere ng libre ng Up Batangas dito po sa GV 99.9, si DJ David. Yan po, yung gwapong mama doon na naunang magbigay ng buhok kaysa sa atin. At panauhin po natin sa ngayon, ikinararangal naming ipresenta sa inyo ang kasalukuyang gobernador ng probinsya ng Batangas, the acting governor of the province of Batangas in the absence of our kagalang-galang na Governor B. At siya po ang chairman ng Sangguniang Panlalawigan ng probinsya ng Batangas, ang ating pong Vice Governor Mark Leviste. Magandang araw po sa inyong lahat dito po sa Up Batangas. Ganun din po sa ating mga tagapanood, tagapakinig ng ating programa. Tayo po ay napapanood sa ating Sky Cable Channel 6 dito sa Tanawan, Malvar, Santo Tomas, Batangas, saka dito po sa Lipa at saka po sa Rosario. At dito po sa ilang pang mga bayan natin dito sa Batangas, sa Ibaan, sa Mataas na Kahoy. Tayo rin po ay naka-upload sa YouTube at saka sa Facebook. Makikita po ninyo doon ang account ng Up Batangas. At ito pong ating episode ay ating makapapanood ng ating mga kasama sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang ating pong Vice Governor, kasama ang ating mga provincial board members ng Sangguniang Panglalawigan ng Batangas, 4th District, ay ating inanyayahan. At sa iba't ibang mga kadahilanan po ay hindi sila nakarating. At inimbitahan din po natin ang sa board member Marino ng 1st District ng Sangguniang Panlalawigan ng 2nd District. 2nd District ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas. Mainit po sa ngayon ang usap-usapan sa redistricting. Subalit atin pong bibigyan ng pagkakataon ang ating Vice Governor at siya ay ating pinasasalamatan sapagkat buhat na siya po ay makapanayam natin dito nung bago pa mag-eleksyon ay siya ay nagsabing siya ay babalik dito sa atin at anumang panahon ng kanyang panunungkulan ay siya pwede nating makaugnay. Siya po bibigyan natin ng pagkakataong magulat ng kanyang mga nagawa at maaring panukala at pakiumpisahan na rin po ninyo ang mainit na topic sa ngayon, yung redistricting.
ito pong redistricting sa ating mga kababayan ay bahagi ng na nakapasaloob sa ating saligang batas ng Pilipinas. Kada 3 taon, sa loob ng 3 taon, pagkatapos ng kada census ay magkakaroon dapat ay magkakaroon ng tinatawag na reorientation. Ano, tama po ba? Ang bawat lalawigan. At nagkaroon po tayo ng census noong 2010, yun po ang huling census natin, at batay doon ay mayroon tayong 2,377,000 na population dito sa Batangas. At siguro po ay ipagpapatuloy na ng ating kagalang-galang na Vice Governor ang tungkol sa usapang ito. Maraming salamat, Engineer Ding. Bagong lahat, nais ko po magpasalamat sa UP Batangas sa inyong pag-anyaya po sa akin din bilang kinatawan ng Sangguniang Panlalawigan upang talakayin ang usapin sa reapportionment or redistricting ng lalawigan ng Batangas. Tayo po sa kasalukuyan ang pinuno or chairman ng Committee on Reapportionment. Dito pong itong committee bang ito ang siyang nangangasiwa ng mga usapin tungkol sa pagpapakilala, pagkakaroon ng bagong distrito, congressional districts sa lalawigan ng Batangas. We have a saying that the only constant thing in this world is change. Mga kababayan, noong 2009, tayo po ay nagpakilala na ng isang panukala o resolusyon sa Sangguniang Panlalawigan ng Batangas upang umpisahan ang pagsaliksik sa isyong reapportionment o redistricting ng lalawigan ng Batangas. This representation personally filed a draft resolution which I submitted to the provincial board, a resolution entitled a resolution respectfully recommending to our honorable representatives in the Congress of the Philippines to pass an act reapportioning the province of Batangas into 7 legislative districts. Since 2010, we were already entitled 7 up to 8 congressional districts or representation in the House of Representatives. Hindi ko po babasahin ang kabuuan ng aking resolusyon na aking isinalang noong taong 2009, subalit nais ko pong kunin yung pagkakataong ito na basahin ang mahalagang bahagi ng aming resolusyon. Ayon po sa ating konstitusyon, on Article 6, Section 5, Paragraph 3, states that each legislative district shall comprise as far as practicable, contiguous, compact, and adjacent territory. Ibig sabihin po, kinakailangan magkakatabi, accessible sa isa't isa. Each city with a population of at least 250,000 or each province shall have at least 1 representative. Paragraph 4 of the same article says or states that within 3 years following the return of every census, the Congress shall make a reapportionment of legislative districts based on the standards provided in this section. Mga kasama sa UP Batangas, mga kababayan na nanonood ng ating programa, taong 2010 pa lamang ho, ang ating general population sa lalawigan ng Batangas ay umabot na po sa bilang kung saan tayo ay entitled magkaroon ng mga karagdagang distrito compared to our existing 4 congressional districts in the province of Batangas. Sa tutuusin, mas malaki po ang populasyon ng lalawigan ng Batangas kung ikukumpara sa probinsya ng Cavite. Ang probinsya ng Cavite, mula sa 3 congressional districts, ay meron na pong 7 congressional districts. Samantalang, ang lalawigan ng Batangas ay nananatiling 4 ang congressional districts sa mababang kapulungan. Ang populasyon ng ika-4 na distrito
ay umaabot na po sa 680,553. Ibig sabihin, at ang ika-apat na distrito ay merong 7 bayan kasama ang lungsod ng Lipa, Padre Garcia, Rosario, Taysan, San Juan, Ibaan, at San Jose. Ang populasyon ng lungsod ng Lipa ay kulang-kulang 300,000 katao o mamamayan na nakatira, naninirahan sa lungsod ng Lipa. Ibig sabihin, sapat na po ang bilang para po magkaroon ng sariling distrito ang lungsod ng Lipa. At kung iaalis ang Lipa City sa 6 na natitirang bayan o bumubuo ng ika-4 na distrito, sapat pa rin po ang bilang ng Padre Garcia, Rosario, Taysan, San Juan, Ibaan at San Jose para po mag-constitute ng isang distrito. Therefore, there was a initiative to create the lone district of Lipa and separate it from the existing 4th Congressional District of Batangas. Kung kaya't, ang ating kasama sa Sangguniang Panlalawigan, si Board Member Kathleen Briones, or Kay Briones as she is fondly called, introduced a resolution through the Sangguniang Panlunsod ng Lipa para po umpisahan ang pagsusuri para gawing lone congressional district ang lungsod ng Lipa. Ito po ay kanyang isinalang sa Sangguniang Panlunsod noong nakaraang buwan o buwan ng Marso. And we have conducted a couple of public hearings kung saan ang Sangguniang Panlalawigan ay nag-participate sapagkat ginamit din po namin ang kanilang public consultation as one of our bases and records para po maipasa at maisama ang resulta ng kanilang consultation sa aming ulat sa Sangguniang Panlalawigan. And I am happy to announce not only was the legislative initiative unanimously supported, but it was also passed 2 weeks ago in the City Council. Ito po ay sinundan ng isang resolusyon na ipinakilala ni Board Member Mabel Vertusio sa Sangguniang Panlalawigan ng Batangas. A resolution entitled requesting the House of Representatives and the Senate of the Philippines to pass a law adding 2 legislative districts to the existing 4 legislative districts of the province of Batangas. This resolution was also introduced last March in the Sangguniang Panlalawigan or Provincial Board of Batangas. This resolution is actually co-sponsored by 4th District Board Member Amado Carlos Bolilla and 2nd District Board Member Marvy Marino. Kung kaya ang Sangguniang Panlalawigan ay gumawa ng iilang public consultation sa bayan ng San Jose kasama ang Ibaan, sa bayan ng Rosario kasama ang Padre Garcia at Taysan, at kamakailan sa bayan ng San Juan. At ang magandang balita po dito, naging aktibo at participative yung mga ating inanyayahan na stakeholders ng mga bayan na akin na binanggit, at sa huli, nung aming itinanong kung sila ay sumasang-ayon sa aming panukala, wala naman pong nag-object at sila po ay naintindihan po nila yung aming ipinapakilalang panukala. So, once all of these local legislations have been passed, we will therefore endorse this to the House of Representatives and Senate of the Philippines. First, to complement the bill or act introduced by 2nd District Congressman Rani Abu,
when last year, in 2013, he introduced House Bill number 3750, an act separating the city of Batangas from the second legislative district of the province of Batangas to constitute the lone legislative district of the city of Batangas. Nung ito po ay naipasa sa sanggunian o sa House of Representatives, ito ay umakyat sa Senate of the Philippines under the Committee on Local Government, which is actually chaired by Senator Bongbong Marcos. At dun po sa committee hearing para pag-aralan ang legislative bill ni Congressman Abu, nag-participate din po si Senator Ralph Recto. And on that occasion, Senator Ralph Recto initiated or introduced the idea of including Lipa City as a lone congressional district from the existing 4th congressional district in the draft bill or act introduced by Congressman Abu. Para po, pag ito ay naipasa, kapag ito po ay pumasok na sa BICAM hearing, kung saan nagsasama ang mga kinatawan ng Senado at mababang kapulungan, at kung wala pong pagtututol or objection, sabay na maipapasa at maaprubahan ang pagiging lone district ng Batangas City at Lipa City, at sabay na magkakaroon ng panibagong ikalawang distrito at ikaapat na distrito sa lalawigan ng Batangas. So, this is the background of our initiative, both in our local and provincial legislative bodies, including our national legislative bodies, the House of Representatives and the Senate of the Philippines. Salamat po. Sa makatuwid, sabi ninyo ay mayroon pong nagawa na si Congressman Abu na bill noong 2013, na propose na bill. Ang iniisip ko lang po, siguro ang unang nasa isip kong tanong, pwede pa bang umabot itong sa ating ito, samantalang ito yung labas na doon sa sinasabi sa Constitution, Article 6, yung paragraph 4, na sinasabing within 3 years. Ito po ba ay pwede pa rin kahit, kasi 2010 yung census at ngayon naman ay 2014 na, yun po ba ay walang epekto sa walang prescribed na... Sa katunayan po, kung ating pag-aaralan at pagbabasihan ang konstitusyon o yung nakalagay sa ating Philippine Constitution, hindi na dapat kinakailangan na gumawa ng mga resolusyon o batas sa sanggunian level para lamang magkaroon ng reapportionment ang bawat syudad, ang bawat distrito at ang bawat probinsya ayon sa ating konstitusyon. Subalit, dahil walang initiative mula sa mababang kapulungan o sa Senado, minarapat po ng sanggunian panlalawigan and then later on sanggunian panlunsod ng Lipa ang pagpapakilala ng idea na magkaroon ng karagdagang distrito sa lalawigan ng Batangas. Nakalagay sa konstitusyon every 3 years. And since 2010, this is already the 4th year. The more we are entitled to reapportion or redistrict our province, sapagkat ako'y naniniwala na habang tumatagal, lumalaki po ang ating populasyon. At hanggat merong initiative sa ating mga pamahalaan, meron tayong karapatan at kalayaan para po ipakilala ang ating layunin na magkaroon ng karagdagang distrito ang ating probinsya. Now, let me point out several reasons
why this will work to our advantage, to the advantage of every Batangueño. First, it adds more representation for the people of Batangas and the province of Batangas in Congress, both in the House of Representatives and in the Senate of the Philippines. Right now, we have 4 representatives. In fact, we have a total of 7 congressmen representing the people of Batangas. The 4 congressmen who represent our 4 congressional districts, at kasama rin po si Congressman Nicky Briones ng AGA Party List, Congressman Rico Heron ng AGA Party List, at Congressman Michael Rivera ng One Care Party List. I am very sure even our party list representatives take pride in representing the people of Batangas and the province of Batangas. By having and adding more representatives, lalong lumalakas ang boses, lalong dumadami ang presensya ng Batanggenyo sa Kongreso. And if there is something that we want to advocate, kung meron po tayong nais ipakilala, lalo higit ipaglaban para sa ating bayan, hindi lang ating lalawigan, kung hindi buong bansa, mas may kakayahan na manindigan ang Batanggenyo sa pamamagitan ng ating mga kinatawan, lalo higit kung tayo ay mas malaki o mas marami sa bilang. Number 3, our tax collection. Every year, our national government collects taxes from different ways and means. And usually, national government courses through the projects, programs, and activities of the national government through our legislators, our congressmen, and our senators. Right now, we have 4 representatives. Whether we like it or not, dadaan po ang mga buwis, programa, proyekto ng ating national government sa pamamagitan ng 4 nating kinatawan. And if we have more representatives, there are more chances and opportunities for our province to get a bigger share from the national tax revenue and collection. Sapagkat kung meron tayong mga karagdagang congressmen, natural sa kanila idadaan ang ating mga programa at proyekto. Yung programa at proyektong yan, pwedeng dalhin sa ibang bagay ng Luzon, sa Kabisayaan, o sa Mindanao, o sa Kamaynilaan. Subalit, kapag meron tayong mas maraming kinatawan, definitely, mabibigyan ng priority ang ating mga congressmen para po i-deliver ang basic services, ang mga proyekto at programa, infrastruktura, edukasyon, kalusugan, agrikultura, at iba pang paraan dito po sa lalawigan ng Batangas sa pamamagitan po ng ating mga kinatawan. Pangatlo o pang-4, tayo mga Batanggenyo ay itinuring magigiting. Kaya nga pag pumasok ka sa ating probinsya, ang nakalagay sa ating arko, maligayang pagdating sa lalawigan ng magigiting. Batangas is part of the 8 rays of the sun as seen in our national flag. Batanggenyos have noble heroes who fought not only for our dear province but for our beloved country. Alangan naman po tayo ay magpahuli at magpadaig sa ating mga kapit lalawigan mula sa ibang bayan pagdating po sa Kongreso. In the past, the most prominent lawmakers, statesmen, and legislators running the country were Batanggenyos. Nandyan po si Senator Claro Mayo Recto, nandyan po si Speaker Laurel, nandyan po si Senator Jokno, and the list can go on and on and on. In the Senate, the great halls of the Senate were named after great Batanggenyo senators or legislators. Right now, we are well represented by Congresswoman Ermita, Congressman Abu, Congressman Colyantes,
Congressman Mendoza, and our 3 party list representatives. In the Senate, we have Senator Ralph Recto, we have Senator Nancy Binay, who is also considered a Batangueño. So why not add more talent, more intelligence, more noble people who we think has the capacity and the ability to well represent not only Batangas but the Philippines in Congress by adding more representation, more seats in Congress, more districts in the province of Batangas. Salamat po. At magtatanong naman po, mag-umpisa po diyan sa inyong kaliwa, si David ng GB 99.9. Batiin mo rin ang ating mga kababayan, DJ David. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga nanonood ng programa. We're very honored na narito ang ating Vice Governor and now Acting Governor until April 24, as was mentioned earlier off-air. And thank you to UP Batangas for inviting me again. By the way, this will be aired tomorrow. I think it's around 11. Tomorrow is Sunday, 11. Let's see if we can have a repeat on Easter Sunday. So may file naman ito, and we can do that, yung replay. So aired over GB 99.9 FM din. Napakaganda po ng talakayan. Once again, salamat Vice Gov for enlightening us dun sa napakahalagang topic natin tonight. Question lang po is, since 2010 pa pala yung population ay ready na pala, pwede na tayo magkaroon ng representative o additional representatives here in the province. Why only now, na 2014, that's like 3-4 years, saka lang lumabas yung ganitong issue, o baka ngayon lang nalaman ng mga tao, matagal sigurong nilalakad. So why only now? That's first question. That's a very good point, Sir David. First of all, the issue and subject on reapportionment can be considered a political issue. Even if our Constitution states that every 3 years or every census update, Congress must make a reapportionment of the respective cities, districts, and provinces in our country. However, because this is an initiative by Congress, and our representatives in Congress are political figures, hindi po maiaalis sa usapin at sa ating isipan na maaring ito ay may halong politika din. The advantage that we have right now is most, if not all, of our government officials, both in the local, provincial, and national level, are working in harmony and has one idea, one thought, one vision of adding more congressional districts in the province of Batangas. That is why I believe we have to take advantage of this chance, because we will never know if we will have this chance once again. We will not know, we cannot tell if the next batch of public officials in the province of Batangas will keep and maintain the unity and the harmony that we have right now. At pag hindi sila nagkasundo in the future, maaaring ito po ay hindi pag-usapan. At kung ito ay pag-usapan muli, baka hindi po sila magkasundo sa layunin na magkaroon ng karagdagang distrito sa lalawigan ng Batangas. Another way to look at it is, there are some personalities who do not wish that a respective district be divided or to create a new district. And there are some personalities who think otherwise. They wish to add even more than what we propose, even more districts than the proposed additional 2 or total of 6 districts that we have right now. Yes, thank you, Vice Governor, for answering the question. Salamat, David.
Salamat, David. So, ang binabanggit po sa ating Philippine Constitution, paragraph 4 ng Section 5, Article 6, sa loob ng 3 taon, within 3 years following the return of every census, Congress shall make a reapportionment of legislative districts based on the standards provided in this section. Ibig sabihin, ito po sa Kongreso pinag-uusapan at ito ay, Vice, ito po ay initiative na lamang na galing dito sa atin sa ground. Sir Ding, Engineer Andal, totoo po na ayon sa ating konstitusyon, ang pangunahing branch of government na mangangasiwa sa usaping ito ay ang Kongreso. Sapagkat tayo ay nagdadagdag ng kinatawan o upuan sa Kongreso. Marapat lamang na sila ang pangunahing personalidad o grupo na dapat gumawa ng saliksik tungkol sa reapportionment ng isang lalawigan or ng isang distrito. Sa katunayan, hindi na dapat natin ito pinag-uusapan. Ayon sa paragraph 4, dapat ito ay automatic na ginagawa ng Kongreso. Hindi lamang para sa lalawigan ng Batangas, kundi lahat ng syudad, lahat ng distrito, lahat ng probinsya na umaabot na sa bilang na 250,000 katao sa kanilang lugar. Subalit, kung walang mag-i-initiate ng usaping ito, marahil wala rin po mangyayari sa redistricting or reapportionment. At pangalawa, wala naman po masama kung ang sanggunian panlunsod o sanggunian panlalawigan ay gumawa ng sarili po niyang saliksik at pag-aaral para lubos nilang maunawaan ano ang sentimento, ano ang mga comments, kung meron mang objection or pagtututol, kung meron man pagsang-ayon, kung meron mang iba pang ideas ang ating mga kababayan para po lubos na maunawaan ng ating mga kinatawan sa Senado at sa mababang kapulungan kung ano ang nasa sa puso ng ating mga kababayan. There is nothing wrong with what the provincial board and city councils are doing. In fact, it is to our advantage as people of Batangas to actually be heard and be entertained by our respective sanggunians so that we will exercise accountability, transparency, and good governance even on political issues. So, magtatanong naman po si Vice President Mar Amparo. Magandang gabi po, Vice Governor. Baka maging congressman pa rin. Magandang gabi po sa lahat ng mga manonood ng APAP Batangas, tumatangkilik nito. Ako lang po may katanungan kay Vice Governor. Ano po ang magandang benepisyo makukuha ng isang loan district sa nakaraang distrito ikukumpara? Very, very good question, Sir Mar, and thank you very much for giving me the opportunity to answer that. Gagawin kong halimbawa ang ika-4 na distrito ng Batangas, kung saan maliban sa 6 na bayan o munisipyo na nakakasakop ng ika-4 na distrito, kabilang din po dito ang lungsod ng Lipa. The city of Lipa has almost 300,000 in population. It has 72 barangays out of the 259 barangays of the 4th district. Lipa City has the largest population, largest land area, most number of barangays in our 4th district. If we will divide the PDAF of our congressman or representative of the 4th district equally to the 7 towns in the province of Batangas or in the 4th district of Batangas, lumalabas parang 10 milyon kada taon ang naibabahagi ng kinatawan ng ika-4 na distrito
sa bawat bayan na sinasakupan o nakakasakop ng kanyang distrito. But usually and politically, because Lipa dictates and delivers the most number of votes to a potential congressional candidate, and because it has the most number, it has the largest number of population in its respective district. It has the most number of barangays in the 4th district. Ang mangyayari po dyan, pag inalis mo ang Lipa sa ika-4 na distrito, ang makikinabang dyan ay yung 6 na bayan na mas maliit. Because they will have greater opportunity to receive the basic services and other major projects and programs from its representative. But it's not only the 6 towns that will benefit. Hindi lamang ang Padre Garcia, Rosario, Taysan, San Juan, Ibahan at San Jose. Mismo ang lungsod ng Lipa ay makikinabang sa Lone District ng Lipa City, sapagkat yung pondo na mapupunta sa kinatawan ng Lipa ay masosolo ng Lipeño, masosolo ng lungsod ng Lipa, na imbis na ibahagi ang pondo sa 6 pambayan, ang pondong ito ay exclusive para po sa 72 barangays and near to 300,000 people of the city of Lipa. So there's going to be more efficient and more effective delivery of basic services, projects, whether it may be developing new schools, public schools for our city or district, whether it is upgrading of our hospitals, whether it's providing more scholarships for our students and our children, whether it is constructing more infrastructures and roads in our province, in the district, sa pamamagitan po ng karagdagang pondo, dahil po merong karagdagang kinatawan o upuan ang lalawigan ng Batangas, ang lungsod ng Lipa, ang ika-4 na distrito sa mababang kapulungan. Salamat po. Mas maraming congressman, mas maraming PIDAP. Salamat po at welcome po sa ating sangguniang sangguniang panglalawigan board member Marvy Marino ng 2nd Congressional District of Batangas. Pakibati po ang ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng naririto. Amin pong mga pagbati mula po sa Batangas City at ang 2nd District. Salamat po. Ipagpatuloy natin ang tanungan at si President Jane, incoming President Jane Morillo ng Rotary Club of Lipa South ang magtatanong. Ito po yung tanong para kay Vice Governor. So, sa kasalukuyan, meron tayong 4 na distrito na merong 4 na congressman. So, nandun po tayo sa proseso na pinapanukala natin na madagdagan pa ng panibagong 2 distrito ang ating lalawigan. So, meron po bang tendency na magdagdag din tayo ng additional na congressman? That is precisely our objective po, na madagdagan po ang ating kongresista, kinatawan sa mababang kapulungan para sa lalawigan ng Batangas through adding more districts in the province in the mode of reapportionment based on the census or current population of our respective districts and the province in general. So sa kasalukuyan, merong panukala sa sangguniang palalawigan, ganoon din po sa mababang kapulungan, na magkaroon ng karagdagang 2 distrito ang lalawigan ng Batangas. Ang una ay sa lungsod ng Batangas, for Batangas City to be a lone district and separate from the existing or current 2nd District of Batangas, and for Lipa City to be a lone district and separated from the current
4th Congressional District of Batangas. May tanong pa dyan, Jane? So, last question po. So, magkakaroon tayo ng panibagong eleksyon? Okay, that's a very good question. Pag tayo po ay nagkaroon ng reapportionment o pagpapakilala ng panibago o karagdagang distrito para po sa lalawigan ng Batangas, hindi na po ito kailangan ng special elections o ng isang plebisito. Hindi po ito tulad ng isang highly urbanized city or chartered city o isang bayan na gagawing lungsod, sapagkat ito ay usapin laang sa Kongreso. At ang aming ginagawa sa Sangguniang Panlalawigan ay karagdagang tulong at suporta lamang sa kanilang panukala sa mababang kapulungan at sa Senado ng Pilipinas. Kung magkakaroon man ng special elections para po sa panibagong distrito, ito ay gagawin lamang para lamang magkaroon agad ng kongresista o kinatawan ang bagong distrito. Pero kung ang tanong po ninyo ay kinakailangan ba magkaroon ng eleksyon o plebisito para lang po maipasa o tutulan ang panukalang ito, hindi na po ito kailangan. Ito po ay pinag-uusapan at pinagdidebatihan hindi ng taong bayan o sa pamamagitan ng pangkaraniwan na halalan, kung hindi, ito po ay pinagbobotohan sa Kongreso. Maraming salamat. So it is an act of Congress at hindi dinadaan sa plebisito. Si Marvin Marino ay siyang proponent nito sa 1st District of Batangas naman po. Sa 2nd District of Batangas, at siya po ay maaari nating tanungin sapagkat siya naman ay pinanukalan niya ito noong ilang taon na nakakaraan. Siguro pwedeng balitaan muna natin kami dito at pwede pong tanungin ng susunod na mga magtatanong. Sige po. Nung ako po ay konsehal nung lungsod ng Batangas na 2010, nagkaroon na po kami ng resolutions ng Batangas upang magkaroon kami ng loan district. So matagal na po namin pinapangarap sa Batangas City yung loan district. At natutuwa po kami at ngayon ay naaprubahan na sa mababang kapulungan at ngayon po yan ay tinatalakay sa Senado. Yun pong mga tinatanong yung mga eleksyon ay depende po yun sa mapapagkasunduan sa Senado. Ang pinipilit po naming makasama, although approved na po yung Batangas City, wala pong tumutol, lahat po ay okay. Gusto po namin makasama yung LIPA para po may karagdagan nga tayong representatives sa Batangas. Kasi po yung Cavite, kung di nyo po natatanong, ang alam ko po sila'y 7. Sa number of voters po, mas marami ang Batangas. So sa representation po natin sa Congress, tayo po ngayon ay 4 lamang as compared to 7. So mas maganda, madagdagan po tayo. Bakit po namin yan ngayon pinipilit? Kasi po meron pong maximum na number of congressmen lamang ang allowed. Kapag hindi po natin yan ngayon ipinasa, kahit po gustuhin natin yan after 2016, baka hindi na rin po yan magkaroon tayo ng pagkakataon. Kasi baka mapuno yung number ng congressmen na limit ng ating konstitusyon. Ang ibig pong sabihin, pwede po tayong maunahan ng ibang probinsya sa pagpropose ng ibang additional district. At doon po, pag na-maximum po yun, na-maximize, hindi kahit gustuhin po natin madagdagan ng ating representative, hindi po natin magagawa. Kaya po critical yan magawa natin ngayon before 2016 at kung magkakaroon man po ng eleksyon dun sa dalawang loan district, yan po ay mangyayari kasabay ng eleksyon ng 2016. So napakaganda po nung nakikita naming pagkakataon na ito, kaya lamang po namin sa Sangguniang Panlalawigan ay pinaliliwanag din sa ating mga constituents sa taga Batangas para po din ma-inform ang ating mga kababayan na ito pong ginagawa natin ay napakaganda para sa Batangas Province. Hindi lamang po ito para sa Batangas City, hindi lamang po para sa Lipa. Lahat po ng munisipyo, ng probinsya ay
ito ho ay makakagaling. Kasi yun ho mga kongresista, nakakatulong po yan sa paplano ng development sa buong lalawigan. Kapag ho tayo'y madami, malakas po yung representation natin sa House of Representatives na yun naman po ang nag-a-approve ng budget. So kapag po may sinabi yung ating mga congressman, pagpalagay po nating 6, sigurado pong pakikinggan yun as opposed to kung konti lamang po tayo. Alam naman po natin na voting ay numbers game naman po yan. Kaya po sa pagpapaganda po ng project ng probinsya, critical po yung number ng ating mga congressmen. Siguro po pwedeng idagdag din na pwede ring idagdag doon sa impormasyon. Kapag ka po nagdagdag tayo ng congressman ay mayroon ding dagdag na mga staff yan may doon na po sa Kongreso. At sa dami daw po ng Pilipinong dumadagdag ngayon, di palagdag ng palagdag ang mga congressmen at baka nag-aalala yung mga staff ng Kongreso. Baka raw sila wala nang maupuan at ang mga congressman na lamang ang nandoon. Kasama lang po yan sa usapan. But ito po ba ay di siyempre dadagdag nga ng staff at saka dadagdag din ng Sangguniang Panlalawigan District naman. Hindi po ba pag nagkaroon ng congressional district, dapat bawat distrito may representation din sa Sangguniang Panlalawigan. Ito po ba ay makakaragdag? And siguro pwedeng idadagdag yun sa tanong ng aking mga kasama. That's a very good question, Engineer Ding. Sapagkat kung ang pagbabasihan ay ang reapportionment ng Cavite, bago po mag-2013, sila po ay merong 3 congressional districts. Nung pumasok po ang 2013 campaign period and elections, sila po ay umabot na sa 7 congressional districts or 7 congressional districts. Nadagdagan po ito ng Lone District ng Dasmariñas, Bacoor, at Imus. And all of these 3 local government units also added their representatives in the city council and provincial board. So nagdagdagan po ng 2 konsehal ang bawat syudad na aking nabanggit, from 10 to 12 elected councilors, at nadagdagan po ng kinatawan o bukal sa Sangguniang Panlalawigan ang mga lone districts ng Dasmariñas, Bacoor at Imus. So hindi po imposible na ang lungsod ng Batangas at lungsod ng Lipa, kung maaaprubahan sa Kongreso bilang lone districts ng Batangas Province, ay magkaroon ng karagdagang konsehal sa konseho at karagdagang bukal sa Sangguniang Panlalawigan. Pero ito po ay hindi desisyon ng ating local councils o sanggunian. Ito po ay depende sa pagkakasunduan sa Kongreso base sa recommendation ng COMELEC at ng DILG. So si Vice President. Magandang hapon po, Vice Gov Bukal Marinho. Ang sabi po ninyo, panukala ito no, ng ating sanggunian ng Lipa, and then nandito na ngayon sa sanggunian ng probinsya, iniakyat na natin sa mababang kapulungan. Punta po tayo sa kabilang side. Parang naiisip ko lang, ano ga po ang pwedeng maging factors para hindi naman ito maaprubahan? Kasi parang very tayo gustong-gusto nating maaprubahan. Ang pinag-uusapan natin mga advantages. So what if kung dumating yung time po na hindi ito naaprubahan? Ano kayang mga factors yon in your point of view? Let me try to answer your question, Ms. Dean. And I'm sure Board Member Marvin Marinho can also enlighten us the other way around. Ano ba yung factors para maaprubahan to, sapagkat ang Batangas City at ang ikalawang distrito ay naaprubahan na sa mababang kapulungan at ngayon ay nasa Senado ng Pilipinas. Okay, one factor is of course the objection of our representative or representatives in Congress. Sa kasalukuyan, ang ating kinatawan
para po sa ika-4 na distrito kasama ang lungsod ng Lipa ay walang iba kundi ang kagalang-galang Mark Mendoza. Pag ito po ay kanyang tinutulan o kung meron pang ibang mga kongresista o senador na tumutol po dito, yun po ay maaring maging hadlang para po sa pagpapasa ng layunin natin na magkaroon ng karagdagang distrito sa lalawigan ng Batangas. Subalit, hindi naman po doon natatapos yun. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Congressman Nicky Briones ng AGA Party List ay kilala natin bilang Batanggenyo at siya po ay rehistrado sa bayan ng San Jose, kung saan ito ay bahagi ng ika-4 na distrito. Sa kasalukuyan, siya at si Kunsehal Board Member Kay Briones ay nakatira sa lungsod ng Lipa, na bahagi rin ng ika-4 na distrito. Si Congressman Nicky is obviously a representative of Congress. Isa po ay meron ng nakahanda na draft proposal, an act to reapportion this part of the province of Batangas, particularly the 4th District and Lipa City, to add an additional district or to create Lipa City as a lone district separate from the existing 4th Congressional District of Batangas Province. So, hindi naman po kinakailangan na mismong kinatawan ng isang distrito ang manguna o magpakilala ng panukala para i-reapportion o magkaroon ng karagdagang distrito. Sino man sa Kongreso, lalo higit kung mula sa parehong lalawigan, lalo higit kung nagmula sa parehong distrito, ay may kakayahan at may karapatan para po magpakilala ng isang batas para po magkaroon ng karagdagan o panibagong distrito sa kanyang lugar. Salamat po, si Dr. Jess Medina. Maipapaalala ko lang po, yung usapan ng konseho tungkol, yung deliberation ng ating Lipa City Council tungkol dito ay naipalabas na po natin dito sa APAP Batangas at yun po ay naka-upload na rin sa YouTube at sa Facebook. Pwede po ninyong ma-view sa APAP Batangas Facebook account natin. Dr. Jess? Magandang gabi po. Simple lang po ang akin. Ilan po ang maximum representative na pwedeng i-allow sa Kongreso? Hindi ko po sigurado yung actual count, pero nakalagay po sa Constitution. Checkin ko lang yung actual amount. If I'm not mistaken, it's around 280 something. Maximum na po yun. Kasama na po doon yung mga party list representatives. So sa ngayon, hindi ko po alam yung actual na number ng congressmen natin. But we can check sa 1987 Constitution kung ilan yung magiging maximum. Dr. Jess, ito ay dapat ito ay basta ang isang congressional district ay hindi dapat mababawasan sa 250,000 at dapat lahat ng probinsya, kung ang isang probinsya man ay ilan ang population, hindi dapat mawawalan ng isa man na congressman. Kaya kada dapat humigit kumulang kada 250,000 ay pinapayagan na mayroong isang congressman. Gusto ko lang pong dagdagan na Engineer Ding na one thing is for sure, kami ni Board Member Marino ay nakakatiyak na sa panahong ito ay sapat pa po ang bilang para tayo ay magkaroon ng karagdagang distrito sa Kongreso. And I'm not only talking about Batangas Province, but for the entire Philippines. Every city, every district, every province that are entitled to have a additional or new district for as long they meet the requirements based on our Constitution. Basic naman po yan, based on population and contiguous and practicability. Ngayon, gusto ko rin po idagdag yung aking, yung sinabi ni Board Member Marino. Ako'y sumasang-ayon sa kanya, bagaman sinasabi po namin na sa ngayon ay meron pang natitirang upuan
para tayo ay magdagdag ng kinatawan sa mababang kapulungan, baka nga po pag hindi po natin ginawa ito ngayon, ay maunahan tayo ng ibang lugar, ibang probinsya, at pagdating ng panahon na gusto natin balikan ang usapin sa pagdagdag ng distrito sa lalawigan ng Batangas, gustuin man natin, baka wala na pong available seats or representation in Congress, even if we are entitled. Lastly, gusto ko rin pong idagdag yung sinauna kong sinabi o kasagutan doon sa inyong tanong kung ano po ba ang maaring maging hadlang sa panukalang ito. Nabanggit ko po yung iba't ibang paraan or options na pwede natin gawin sa mababang kapulungan. Gusto ko rin pong idagdag na si Senator Ralph Recto mismo, the gentleman from Lipa, as we know, is also ready to represent Congress in sponsoring the reapportionment of Lipa City as a lone district and to create a new 4th district for the province of Batangas. Huwag po natin kalimutan na si Senator Ralph Recto ay hindi lamang po botante at nakatira sa Lipa, kung hindi siya po ay dating kinatawan ng ika-4 na distrito. Kung kaya't alam na alam po niya yung ika-4 na distrito, ang lungsod ng Lipa, at meron din po siyang karapatan bilang mas nakatataas na opisyal o pinuno sa Kongreso para po pangunahan yung panukala para magkaroon ng panibagong distrito ang lalawigan ng Batangas. Dagdag ko doon, Dr. Jess, ang susunod na census po ay kada 10 taon ang ating census na ginagawa. Kaya maaring 2020 na uli ang census at panibagong usapan na uli yon. Visit the population lang talaga ang basis natin para population principally at hindi ko alam kung anong unang-una po is population. We have to have at least 250,000. Pangalawa, it has to be practicable, contiguous, compact, and adjacent. Hindi po natin pwedeng isama ang bayan ng Nasugbu sa bayan ng San Juan dahil hindi po sila adjacent. Hindi po pwedeng ang bayan ng Lubo ay isama natin sa lungsod ng Tanawan bilang isang distrito dahil hindi rin naman po practical po yun. So, maliban sa bilang ng populasyon, kailangan din po ay dikit-dikit. Another question. Okay. Last na po. Kung ganun, Vice Gov, kunyari ang Tanawan, Santo Tomas, and Malvar, posible din kaya na sila maging lone district? Ang totoo po niyan, Tita Dean, sabi ko nga po kanina, as early as 2010, we were already entitled 7 districts. Ano po? Ang first district, pwede na pong hatiin sa 2. Balayan, Calaca, Lemery, and Taal. They would have more than 250 in population. Ganon din po ang Lian, Calatagan, Nasugbu, and Tui. That is already more than 250,000 in population. Doon po sa binanggit yung mga bayan sa 2 distrito, pag pinagsama mo ang Tanawan at Santo Tomas, ay pwede na rin ho maging isang distrito between the 2 towns that I just mentioned. However, ang mangyayari, mahihiwalay ang Laurel at Talisay sapagkat sila ay ang Tanawan at Santo Tomas ay nasa pagitan ng Talisay at Malvar and Belete. So, you might want to add Tanawan, Santo Tomas, Talisay, and Laurel para contiguous pa rin sila. Subalit, ang problema, kapag pag iniwan mo ang Malvar hanggang Agoncillo sa kasalukuyang 2 distrito, hindi naman po sila aabot ng 250,000. And obviously, the 4th district, kapag hiniwalay mo ang Lipa City, ay sapat na po ang bilang ng matitirang bayan at ang lungsod ng Lipa para umabot sa bilang ng 250,000. Ganon din po
ang ikalawang distrito. Kahit ihiwalay mo ang Batangas City at ang matitira ay ang Bawan, Lobo, San Pascual, Mabini, San Luis at Tingloy, sapat na rin po ang bilang para sila ay magkaroon ng sariling distrito. And that, once again, the advantage of separating Batangas City from the existing or current second district is yung 6 na bayan na mas maliliit kung ikukumpara sa lungsod ng Batangas ay mabibigyan ng mas malaking pagkakataon at mas malaking bahagi mula sa pondo ng nasyonal sa pamamagitan ng kanyang kongresista. Hindi na po babahagi ang mas malaking populasyon, mas malaking bayan ng lungsod ng Batangas. Ganun din po ang Batangas City because they constitute majority of the current second district right now. But if they will be created as a lone congressional district, the 105 barangays of Batangas City and more or less 400,000 population of Batangas City will enjoy the exclusive benefits coming from the national government sa pamamagitan po ng kanyang panibagong kinatawan o congressman. At ang susunod pong magtatanong ay si Chris Atienza ng 748 Combat Group. Siguro ipagpatuloy mo na rin ang iyong mga update. Sir, wala po kaming katanungan tungkol din sa pero meron po kaming mga update tungkol din sa nakaraan naming activity. Sa pamumuno po ng aming group commander na si Major Cesar A. Lubaton na ngayon po ay inaaktuhan ng aming acting group commander na si Major Edmarc Villarin. Nagkaroon po kami ng security and manpower assistant po sa pamumuno ni Master Sergeant Cuyos sa Barangay Real, Calamba, Laguna at sa Balakilong, Laurel, Batangas po. Kasama po namin dito ang Philippine Army Security and Escort Battalion at ang GHQ Combo Band. Nagkaroon din po kami ng security assistance sa Taal, Batangas sa pamumuno po ni Captain Capasilio para po kay Miss Cristina Bernadette Crisi Aquino para po sa taping ng reality TV at sa kanyang provincial engagement. Nagkaroon din po tayo ng security assistance sa pamumuno ng po ni Sergeant Manzanilla sa Mount Bacolod, Grotto sa kanilang tinatawag na A Day of Prayer. Nagkaroon din po tayo ng coastal cleanup sa Barangay Parang Jose Panganiban, Camarines Norte sa pamumuno naman po ni First Lieutenant Kalunsag. At umattend din po tayo ng mga Municipal Peace and Order Council sa San Juan, Batangas sa pamumuno naman po ni Staff Sergeant Austria at Staff Sergeant De Los Santos. At meron din po tayong transportation assistance na naganap sa kasama po natin dito ang Akapin Batangas, ang kanilang coordinator na si Miss LB Evangelista. Nagkaroon po tayo ng pick-up ng 5 wheelchairs sa DSWD sa Pote Street, Barangay Alabang, Muntinlupa at ito po ay dinala sa Municipality of Ibaan, Rosario at Cuenca po, all from the province of Batangas. At meron po tayong katatapos lang kanina na security and manpower assistance na naganap na medical mission sa Sitio Tagbakin, Barangay Halang, Lipa City, Batangas sa pamumuno naman po ni Staff Sergeant Delgado at Staff Sergeant Burias. At nagpapasalamat po ang APAP Batangas sa Blue Sapphire Hotel and Restaurant sa paggamit ng kanilang facilities para po sa inyong mga wedding reception, debuts, birthday at corporate meetings. Dito na po kayo sa Blue Sapphire. Matatagpuan po ito sa harap ng Fernando Air Base, Lipa City. At nagpapasalamat din po ang APAP Batangas sa Silpol Joyce Home Depot and na matatagpuan sa Barangay Sabang, Lipa City, Batangas para po sa furniture, lights and decors. Sa Silpol Joyce na siguradong matibay at dekalidad. Pagbati mula kay Mr. Charles Solano. At nagpapasalamat din po ang APAP Batangas sa Great Concept para po sa inyong digital arts and prints, mga invitations, cards, souvenirs. Para po sa iba pang katanungan, tumawag lamang po sa 756-1588. Inuulit ko po, 756-1588. Yun lamang po at maraming salamat po. Pero tayo po ay mayroon pang katanungan mula sa ating Commanding General ng Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines. General Bong? Magandang gabi po. Maganda yung ating talakayan ngayong gabi sa kung redistricting ho ng probinsya ng Batangas. Sa
akin pong pakikinig na pag-alaman ko na sa redistricting po na ito, dadami po yung ating representative. At isa pa, sabi kanina, lumalabas din na dadami rin maaring ang representation natin sa national budget ng Batangas. Sa ganapong amin, sa Armed Forces of the Philippines, ang pagdami po ba ng representatives natin sa isang probinsya ay nangangahulugan na maaari ring malaking epekto nito sa kapayapaan at sa kaunlaran ng ating lalawigan. Especially po sa ating ngayon kasi itong mga nakaraang buwan, I think on December po, na-handover na po yung Batangas at ang Cavite, na-handover na po ito. So, ito po, kung dadami ho ba, talagang magiging matahimik na ho tayo dito sa Batangas. Ito po, may impact ba sa peace and order natin dito? Yun lang po aking katanungan. Magandang katanungan po ninyo. Alam nyo po, yun hong katahimikan, kapag ho ang ginawa natin sa, halimbawa may naghain ng mga batas sa Kongreso, siyempre ho, numbers game po yan. Kapag ho marami ang ating congressmen na taga Batangas na naiintindihan ang sitwasyon sa kanilang distrito, katulad po nung hahatiin natin yung 2nd District, magkakaroon po ng Lone District ng Batangas. Dito naman po sa 4th District, magkakaroon po ng Lipa. Yun hong isang congressman na yon ay mas kabisado niya yung kanyang distrito. Hindi lang ho ito sa pangkapayapaan, pati ho sa kaunlaran, yun ho ay may mas focus po siya. Kasi ho, mas kukonti po yung kanyang iniikutan, mas maintindihan po niya yung pangangailangan ng kanyang distrito. So pinaliit po natin, kasi po ngayon napakalawak po nung 2nd District, pag pinaliit po natin yan, mas makakapagtanong po siya doon sa mga constituents nila kung ano yung mga kinakailangang mga batas na ipapasa. Whether it is for economy, improvement of our economy, whether it is pangkapayapaan, yun po ang advantages ng marami tayong kinatawan. At kung meron naman hong pagbobotohan, halimbawa po na bagong panukala, na ito naman po ay nakatuon sa pangkapayapaan, marami po yung boboto nating congressman ng 6 na congressman representative plus meron pa ho tayong mga party list congressman kagaya nung Agap, 2 po. Ang isa pong Agap congressman ay taga-Lipa, si Congressman Nicky Briones. Ang isa po ay taga Batangas City, si Congressman Rico Heron. So, baka po 8 yung representative natin sa Congress. Meron pa ho atang isa, si Michael De Vera ng One Care. So, siyam. So, hindi po tayo dihado kung tatanungin sa kumpara sa ibang probinsya. Yun po ang gusto natin. So, yun hong pangkapayapaan na gusto nyo mangyari. Napakalaki po ng role ng isang kongresista sa pag-aaproba ng budget, sa balangkas ng mga batas katulad ng mga, kasi ang unang tatanungin dyan yung House of Representatives. Kapag marami po siyang kamiyembro na sang-ayon dun sa kanyang panukala, automatic po yan papasa. Pag marami po ang hindi sang-ayon sa kanila at kumukontra, yun naman po pala yung makakabuti sa ating probinsya, hindi po papasa yung panukala. So, dun ho sa pangkabuang nakikita ko, kanina nga po may nagtatanong kung meron daw disadvantage. Ano po yung pagdagdag ng congressman? Alam ko po iniisip ng iba, may dagdag na sweldo, may dagdag na staff, pero po yung very minimal po yon. Kumpara po sa magiging benefit ng probinsya dahil dito sa mga congressmen na makikipaglaban upang magkaroon tayo ng share sa national budget. Bakit po importante yon? Kasi yun yung mga large infrastructure, katulad ng mga big highways, yan po ay doon sa General Appropriations Act pinaglalabanan. Saan po yan dadalhin yung budget? Pag marami po tayong congressman na nakikipaglaban dyan, posible pong dito sa Batangas Province idadaan yung mga malalaking infrastruktura. Bakit po? Kasi po,
may boses po yung Batangas province. Sa dami ng congressman, imposibleng hindi po sila pakikinggan sa mga panukala na yun. So, kami po ni Acting Governor Mark Leviste at lahat po ng board members, talaga pong ito'y pinupush namin. In fact, naikot nga po kami sa iba't ibang, sa 4th District para lang po isabihin sa tao na kayo po ay dapat matuwa. Dapat po ninyong sabihin kay Senador Recto na siya pong nakikipaglaban sa Senado upang mapasama yung Lone District ng Lipa. Ang Batangas po approved na. Hindi na po kami nag-aalala kasi approved na yon. Kaya lang po, ako po, gusto ko po makasama yung Lipa. Kasi ang iniisip po natin, yung kagalingan ng buong probinsya, hindi lang po yung amin. Yung Batangas naman po, ay okay na po yun pero mas maganda po kasama yung Lipa, yung 4th District dahil ang iniisip po namin dito yung buong probinsya ng Batangas as the voice of Batangas to the national government. So ako po, hindi nyo po natatanong, ako po ay reservist, Army reservist po ako with the rank of Lieutenant Colonel. So ang akin pong isip ay nakatuon din po sa pangkapayapaan. Yes, I would like to add a statement and answer of Board Member or Lieutenant Colonel Marvy Marino. Mr. Brigadier General, sir, we believe that adding districts in our province will not be a deterrent to our efforts in keeping the peace and order, safety and security of our respective towns, districts, and provinces. In fact, kami ay naniniwala na kapag merong karagdagang distrito at mayroon tayong mas maraming kinatawan, mas malaki pa nga ang kanyang maitutulong para siguraduhin ang kapayapaan at katahimikan ng isang lugar, ng ating distrito, and the province in general. Sapagkat una-una, hindi naman po main responsibility ng isang kongresista ang tiyakin ang kapayapaan at seguridad ng isang lugar. Yun po ay trabaho ng kapulisan, ganoon din po ng local government unit. Subalit, kahit hindi po responsibilidad ng isang congressman, ng isang senador, ang peace and order ng isang lugar, at dahil siya po ay citizen of the respective community, at dahil meron po siyang kakayahan at karapatan na tumulong sa pag-augment ng pondo sa kakulangan ng Philippine National Police, ng Armed Forces of the Philippines, meron po tayong kakayahan at pagkakataon na tumanggap ng mga additional equipment like mobile vehicles, firearms to be used by our soldiers and men and women in uniform na hindi na po kayang suportahan ng ating local government units. Some of our police cars, some of our military equipment actually come from the local government units and from our congressional representatives. Sa ganun paraan, kung sila'y makakatulong, sila'y makakaambag sa kakulangan ng national government, mas matitiyak pa nga ang peace, order, safety, and security ng isang lugar dahil sa tulong ng ating mga congressman. And of course, the more congressmen, the merrier. Therefore, the more congressmen, the more peaceful and orderly our community will be. Magandang gabi po muli, Congressman. Ayun pong ating Lipa City, makasama po kaya ito sa sunod na eleksyon? Kung may posibilidad na makasama po sa sunod na eleksyon na magkaroon ng congressman? May pag-asa na din. That's what we hope for. Yun po ang aming
inaasahan at yun po ang aming hinihinging tulong sa mamamayang Lipeño, mamamayang Batanggenyo, lalo higit sa ika-4 na distrito. So far, dun sa nabanggit ni Board Member Marino, sa aming pag-ikot sa ika-4 na distrito, wala pong pagtututol ang ating mga kababayan sa aming layunin na magpakilala ng panibagong distrito sa ika-4 na distrito at lungsod ng Lipa. Sa pamamagitan ng Up Batangas, na iaabot namin ang issue at balitang ito sa ating mga mamamayan, kung kaya't kami ay nandito para makapagpaliwanag, para lubos na maunawaan ng ating mga kababayan na napakaganda, napaka-advantageous ang aming initiative at layunin, at sa tunay na buhay, wala po kaming maisip na disadvantage para po magkaroon ng panibagong distrito ang lalawigan ng Batangas. Kami rin po ay umaasa sa suporta ni Congressman Mark Dong Mendoza at sa mga ibang kongresista na bumubuo ng lalawigan ng Batangas. Kami ay umaasa kay Senator Ralph Recto at ibang senador ng Pilipinas para suportahan ang layunin hindi lang ng sanggunian kung hindi ng mababang kapulungan. Kami rin po ay nagpapasalamat sa mga kinatawan ng ikalawang distrito dahil sa tunay na buhay pwede na po maipasa sa Senado at sa Kongreso ang panukala para maging lone district ang lungsod ng Batangas at ihiwalay ito sa kasalukuyang ikalawang distrito ng ating probinsya. Subalit, nung nagkaroon ng panawagan para isabay ang lungsod ng Lipa at ang ika-4 na distrito, sila po ay nag-oblige at sila ay sumuporta sapagkat hindi lang po ito mapapakinabangan ng Batangas City at ikalawang distrito, manapay ito po ay magiging makabuluhan para po sa kabuuan ng ating lalawigan. Siguro po ito'y huling tanong ko na siguro ipapakiusap na rin sa inyo sapagkat tayo ubos na rin yung ating nakalaang oras. Ang atin pong nais ko lang pong malaman kung doon sa sangguniang panglalawigan ay unanimous ang botasyon dito, ang lahat ng opinion ng mga board members. At sapagkat dito po sa atin sa Lipa, doon sa naging talakayan, parang mayroong abstention, mayroong isang negative, at mayroong abstention. Parang mayroong 5 bumoto in favor. Ibig ko lang po malaman sa sangguniang panlalawigan kung ito unanimous. Thank you very much, Engineer Ding, for giving me the opportunity to report on that issue. Una, yung sanggunian panlunsod. Bagaman may mga pagtututol at mayroong hindi nag-participate sa pagboto, ito naman po ay sa huli na ipasa rin sa sanggunian panlunsod. Kung kaya pwede po namin yun gamiting basihan para sa aming committee report sa sanggunian panlalawigan. And as far as the provincial board is concerned, we have not submitted our committee report yet to our plenary or for third and final reading. Subalit, wala naman pong tumututol na bukal keso siya ay bahagi o kinatawan ng ika-4 na distrito o hindi. But I cannot say that there is no objection because we have not formally passed the resolution or legislation yet in the Provincial Board of Batangas. But so far, all is well. We receive 101% support from all the board members in the Provincial Board of Batangas, including Governor Vilma Santos Recto. Siguro po, ang huling pananalita ng ating panauhin, Bukal Marvy. Nagpapasalamat po kami sa imbitasyon ninyo at nagkaroon po kami ng pagkakataon ni Governor Mark na ma-explain kung bakit po namin pinupush na makasama yung Lipa as lone district. Ito po sana ay maintindihan ng ating mga kababayan at ang ating mga kababayan po hindi po namin na-expect yung mga mag-o-oppose. Mas gusto pa nga ho ang na-expect nga po natin ay ipaglalaban natin ng mga kababayan natin. Magkaroon talaga tayo ng sariling distrito sa Lipa.
At ginagawa po ni Senator Recto lahat ng kanyang magagawa upang magawa ito sa lalong madaling panahon. Dahil gaya po ng nasabi namin kanina, pag pinalampas po natin itong pagkakataon na ito at yung 2016 hindi po nangyari yan, baka po hindi na natin yan magawa sa mga susunod pang panahon o napakatagal po ng panahon na paghihintayin natin. Sayang naman po yung mga pagkakataon na yun na meron tayong dapat na 2 representative ay hindi natin nagawa. So sana po nananawagan po kami, wag po natin palampasin at suportahan po ninyo yung pagkakaroon natin ng 2 additional districts. Kami po sa Batangas City ay talaga pong nagkakaisa at nagpapasalamat sa House of Representatives dahil inumpisahan po ni Congressman Rani Abu na proposal ito at lahat po ng 4 na congressman na nakasama ay sumusuporta sa panukalang ito. So maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng imbitasyon sa amin. You're always welcome, Bukalat. Habol na tanong si Engineer, David. quick question lang. I heard from Board Member Marvin Marino na pasado na ang Batangas City. So okay na. And lipa na lang yung ating inihahabol. If I'm not mistaken, Vice Gov. Quick question is, actually, to put it in its proper perspective, ang panukala ni Congressman Abu para sa lungsod ng Batangas at ikalawang distrito ay pasado na sa mababang kapulungan. Kasalukuyang ito ay nasa Senado at pagkatapos nun ay magkakaroon ng bicameral hearing para po ipasa ng kabuuan ng Kongreso ang panukalang ito. Dahil ito ay nasa Senado na, sinusubukan nating ihabol at isama ang Lone District of Lipa. At kung ito po ay hindi tututulan at kung ito ay maaaprobahan, makakasama ang lungsod ng Lipa sa pagpapasa sa lungsod ng Batangas sa kabuuan ng Kongreso. Thank you for answering the question. So, hopefully, ang tinitingnan po natin ay magkasabay na itong dalawang ito na pag naratifika ay magkasabay na. And very quickly, timeline po nito and yung positive estimate nyo, gaano bang katagal more or less ito? Alam ko, hindi dapat lalabas sa 2016, pero yung positive estimate mo, Vice Gov. Board Member Marino may have his own ideas on the timeline of this legislation. However, as far as the provincial board is concerned, dahil tapos na po ang aming consultation or public hearings sa ika-4 na distrito kasama lungsod ng Lipa, immediately after Holy Week, we can already submit a report to the Committee on Reapportionment for the approval of the provincial board. Immediately after, we will endorse the said committee report to the House of Representatives and the Senate of the Philippines. According to my discussion with Senator Ralph Recto, pag nag-resume ng session ng Congress, which is I think on the first week of May, there might be a chance that the Senate of the Philippines will invite the members of the provincial board, maybe some members of the City Council of Lipa and Batangas City to act as resource people para po masuportahan po namin ang aming layunin para po ma-reapportion or redistrict ang lalawigan ng Batangas. Hopefully, within the year 2014 ay magkaroon ng linaw ang panukalang ito sa Kongreso. Bukal Marino. Gaya po ng nasabi ni Vice Gov, nandoon po ako sa committee na sa Senado na ang chair po ay si Senator Bongbong Marcos. Ang pinag-uusapan na lang po doon ay ito pong Lipa ihahabol. So within the year po, posible po itong ma-approve. Ito pong ginagawa namin is this is a support for Senator Recto para naman po masabi niya na dito naman sa ating mga kababayan ay talagang gusto natin magkaroon ng Lone District ng Lipa. Siyempre po, lahat po ng pinagbabasihan nila ay itong ating mga boses ng ating mga kababayan bilang kinatawan. Yun po ang gustong marinig ni Senator Recto. Yan po naman ang sasabihin niya sa mga senador at sa mga kongresista para po maaprubahan itong ating
loan district. Sana po sa lalong madaling panahon before 2016 election, kasi po pag naaprubahan po yan ng 2014 or 15, abot na abot po yan sa 16. Hindi naman po natin yan pinagmamadali ng magkaroon ng special election gaya po ng natanong ninyo. Posible po yan, pero hindi naman po natin yan talagang pinipilit na ganun. Ang gusto po natin mangyari ay magkaroon po tayo before 2016. Because yun po ay kasabay na ng regular election at hindi na po yun dadagdag pa ng dagdag na budget. Pag po special election, dagdag pa ho yun eh. Kaya po yun, tamang-tama po talaga ito sa 2016. In fact, we are going out of our way na talagang makuha po itong information, boses ng ating mga kababayan para po pagharap namin sa Senado pagdating ng panahon ay masabi naman namin na talaga pong payag ang karamihan sa aming probinsya na magkaroon ng dalawang distrito. At wag nyo pong iiwan yung loan district ng Lipa. Bagamat approve na po yung Batangas, hindi po namin pwedeng iwanan yung Lipa. Sayang po yung pagkakataon gaya ng nasabi po namin. So, parting words? Okay na po. Vice? Before I give my final messages, nais ko pong ipakita sa pamamagitan ng inyong programa yung larawan ng kasalukuyang 4 na distrito ng Batangas. Sa mapa ng lalawigan, ang kulay pula ay ang Western Batangas or representing the 1st district of Batangas. Sa kalagitnaan at sa itaas na bahagi ng mapa, nandyan ang kulay orange representing the 3rd district of Batangas. Sa baba na bahagi ng ating mapa, kulay berde, yan ang sumisimbolo ng 2nd distrito ng Batangas. At ang nasa kanan na bahagi ng ating mapa, kulay asul, yan po ang kasalukuyang 4th na distrito ng Batangas kasama ang lungsod ng Lipa. Ang ating panukala ay para po magkaroon ng karagdagang 2 pang distrito at kung ito po ay maaprubahan, ito po ang magiging itsura ng 6 na distrito. Mananatiling parehas ang una at 2 distrito, subalit magkakaroon ng panibagong 2 distrito at 4 na distrito. Yung 2 distrito ay kulay berde at ang lungsod ng Batangas ay kulay violet. Samantalang ang 4 na distrito ay kulay asul, samantalang ang lungsod ng Lipa ay magiging kulay dilaw. So, ito po ang magiging forma o ayos ng ating lalawigan kung maipapasa ang 2 karagdagang distrito para sa probinsya ng Batangas, particularly the Lone District of Batangas City and the Lone District of Lipa City. Ladies and gentlemen, meron po tayong kasabihan from George Bernard Shaw. Progress is impossible without change. And those who cannot change their minds cannot change anything. Sa usapin ng redistricting and reapportionment, napakahalaga na bukas ang ating isipan, ang ating puso't damdamin, ang ating mga pananaw. Lalo higit kung alam natin ito ay para sa kaunlaran ng ating bayan o lalawigan. Sabi nga ng kataga, imposible ang progreso o kaunlaran na walang pagbabago. At yung mga hindi handa na magbago ng kanilang pananaw ay walang magagawang pagbabago sa ating lipunan, sa kanilang buhay. So kami ay lubos na nagpapasalamat ni Board Member Marvin Marino
Sa ngalan po ni na Board Member Kay Briones, Board Member Mabel Vertusio, Board Member Kaloy Bulilla, ang mga pangunahing personalidad at membro ng Sangguniang Panlalawigan na nagtutulak ng ating reapportionment and redistricting. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, or Up Batangas sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin na maibahagi ang aming pangunahing trabaho sa Sangguniang Panlalawigan sa ating mga mamamayan. A lot of people think that as board members and elected officials, including myself as Vice Governor, kami ay tulad ng isang punong lalawigan o gobernador na nagbibigay ng mga programa, nagsasagawa ng mga proyekto, bagaman limitado ang aming resources, nagagawa po namin ng paraan na makapag-extend and deliver ng basic services sa ating mga kababayan. Subalit ang pangunahing trabaho ng ating mga mambabatas sa Sangguniang Panlalawigan ay magsuri, mag-aral, magbalangkas ng iba't ibang legislations, resolutions, and ordinances, mga batas na magiging makabuluhan at kapaki-pakinabang sa ating mga mamamayan, tulad po ng issue on reapportionment and redistricting, because again, we believe that there is absolutely nothing wrong, nothing disadvantageous about adding additional districts in our province. In fact, kung iisipin po natin, ito po ay napakalaking advantage at mabuti para po sa ating lalawigan, mabuti po para sa ating mga mamamayan, at mabuti po para sa ating bansa. Maraming salamat po at mabuhay po ang Up Batangas. Maraming salamat po, Vice, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at laging maliksing mapakiusapan kung kailangan sila ay tawagin at makausap dito sa Up Batangas. So, ang ating pong usapan ay ayaw nating tapusin at masarap pag-usapan. Dapat daw ay mas marami ang ating mga congressman ngayon para marami ang magsusulong ng ating kaunlaran dito sa Batangas. Mabibigyan ng pagkakataon ang higit na maraming leader, may madadagdag na 2. Tayo ngayon ay may 7 na dahil 4 yung regularly elected at saka yung at large, yung sectoral representatives natin. 3 yung secretarial representatives natin, so may 3 na tayong congressmen. Kung sa pakinabang sa national government, ay sabi nga ni Vice, ay PDAP, ay ano bang term doon? Yung paghatak ng budget ng buwis papunta dito sa atin, di marami ang magkakatulong-tulong. Yun ay kung sila ay magtutulong-tulong. Kung sila ay magiging mabuting mga sugo natin sa Kongreso. Siguro pwedeng pagtingnan din natin ang katanungan ng ilang mga kasama. Mas mabuti ba yung marami tayong bagong mga leader para maging mas maluwag ang tinatawag nating political environment natin, mapagbigyan natin yung mga ibig na magsubok. Kapag pinag-usapan po dito ay ang tungkol sa politika, mas masigla ang usapan natin pag nilagyan natin ng mukha yan. Mas magiging komplikado. Siguro manatiling dito na lamang tayo sa mga bagay na ganito. Ito'y nakasaad sa ating saligang saligang batas ng Pilipinas. Ang as of 2010 census, tayo po ay mayroong 2,344 something, 2,377,395 by the rate over 2%. Siguro sa kasalukuyan mahigit 2 milyon at kalahati na tayo. At ang susunod na pagkakataon ay siguro maghihintay ulit tayo ng 2020 na census at saka pa uli magkaroon ng proseso ng reapportionment ang Kongreso. Siguro sa pagkakataong ito sa ating pag-aaral at tayo naman ay inihahabol lang natin itong lipa, isa pa natin pwedeng pagtingnan ay ano ba ang naging karanasan, ano ba ang sitwasyon doon sa mga katabi nating lalawigan. Ang Batangas na may 2,377,000, ang Laguna ay may 4 na congressman at may 3 sectoral representatives. Ang Laguna ay may 4 na congressman, mayroon siyang 2.6
69, almost 2.7 million as of 2010 census. Ang Rizal ay may 4 na congressman, almost 2.5 as of 2010 census. Ang Cavite ay may 7 congressmen at 14. Sila po ay isa sa may pinakamaraming guniang panlalawigan board member. 3,090,000. At ang malayo na ito, Pangasinan, almost 2.8, mayroon silang 6 na congressman. At ang Bulacan ay mayroong 5, sila naman ay almost 3 million. Siguro po ay pwede rin tingnan natin ang kanilang karanasan, yun bang dagdag na mga naging opisyalis ay nagkaroon ba ng karagdagang epekto doon sa mabilis na pagsulong ng isang lugar. Kapag namiss po natin ito at tayo naman ay isinisingit lamang natin ito, inihahabol lamang doon sa naunang proseso para sa Batangas, di yun nga, maghihintay na tayo. Mabuhay po kayo, APAP Batangas. Sandali lang, Dan, at tayo ay ihahabol natin ang pagbati ng happy birthday, 20th birthday sa April, 25th birthday sa April 20 ni April Amparo. Anak po yan ni Vice President Mar. Mabuhay po kayo, APAP Batangas. Happy birthday. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.